Samantala, binuksan na ngayong hapon ang mga ballot box na naglalaman ng mga COC para sa local absentee voting. Alas 5 kaninang umaga nang dumating sa Batasan sa Quezon City ang 12 truck na may kargang mga ballot box na naglalaman ng mga certificate of canvass at mga election returns. Ngayong araw, bubuin at aprobahan ng NBOC ang rules para sa canvassing ng mga boto. Magtatalaga rin sila ng mga miyembro ng House at Senate panels na bubuo sa Joint Canvassing Committee. Pero bukas pa inaasang magsisimula ang canvassing ng balota, sabay na ipoproklama ang mga nanalong presidente at vice-presidente. Binigyan ng COMELEC ang Law Department nito ng 15 araw para imbestigahan ang ginawang pagbabago sa computer script ng transparency server nung gabi ng eleksyon. Pero ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kung siya ang masusunod, mas mabuting isang independent third party ang magsagawa ng audit sa automated election system. Tutol din si Guanzon sa hiling ni Senador Bongbong Marcos na payagan ang kanyang technical team na i-audit ang transparency at central server ng automated election system ng COMELEC. Sabi ni Marcos, nagkaroon naman ng pagbabago sa resulta ng botohan kasunod ng pagbabago ng Smartmatic ng computer command sa transparency server noong May 9. Anya, ang system audit lang daw ang makapagsasabi kung naapektuhan nga ba o hindi ng bagong computer command ang resulta ng eleksyon na lumabas sa quick count ng PPCRV.